Naranasan mo na ba yung pagod na kahit anong haba ng tulog mo parang kulang pa rin? Oo, yung laging mabigat ang katawan. Mismo. Lalo na kapag sob-sob ka sa trabaho tapos aktibo ka sa komunidad o pakiramdam mo ay buong araw kang may kailangang patunayan. Nakakapagod nga naman talaga iyon. Kaya welcome sa ating malalimang talakayan para sa araw na ito. Alam kong bakit ka nandito. Ikaw yung uri ng tagapakinig na laging uhaw sa kaalaman. Yung naghahanap ng mabilis pero malalim na pagkatuto. Tama. At ayaw mo ng information overload, di ba? Gusto mo yung siksik at direkta sa punto na may baon kang bagong pananaw pagkatapos. At iyan mismo ang ibibigay natin ngayon. Kaya naman ngayon, bubuklatin natin ang isang napakagandang dokumento na pinamagatang The Task Before Us and the Grace That Carries Us. Napapanahon ito? Oo, sobra. Ang misyon natin ngayon ay himayin ang isang radikal na pagbabago sa pananaw tungkol sa tinatawag na Great Commission o ang dakilang misyon ng simbahan. Isang magandang panimula yan dahil ang dokumentong ito ay hindi lamang isang theological na babasahin. Isa itong pagsusuri sa mismong kultura ng pagkaabala na kinasanay na natin. Totoo. Kasi madalas kapag narinig natin ang salitang misyon o paglilingkod, ang naiisip agad natin ay isang mahabang listahan ng mga dapat gawin. Yung to-do list, kailangan nating mag-organisa o magsalita at kumilos. Parang walang katapusang action items. Eksakto. Pero ang nakakagulat na tuklas ng tekstong ito ay nagtuturo sa kabilang direksyon. Sinasabi nito na ang tunay na misyon ay hindi talaga tungkol sa mas maraming gagawin o yung ating doing. Hindi siya tungkol sa doing. Hindi, ang tinakapuso nito ay tungkol sa kung ano ang ating kinokortehan o ang ating pagkatao, yung tinatawag na becoming. Para sa iyo na nakikinig ngayong na maaring nakararanas ng matinding burnout sa opisina man o sa iyong ministeryo o sa mismong pang-araw-araw na takbo ng buhay, magbibigay ito ng kakaibang aha moment sa iyo. Sigurado yan. Tuklasin natin kung paano ka makakahanap ng tunay na kalayaan at kagalakan kaysa sa walang katapusang pagkahapo na madalas nating ituring na normal. Okay, himayin natin ito. Sige, saan tayo magsisimula? Magsimula tayo sa isang tiyak na kwento mula sa dokumento na nagpinta ng napakalinaw malarawan sa isip ko. Isipin mo ang isenang ito. Isang grupo ng mga lider ng simbahan ang nakaupo sa loob ng isang maliwanag na conference room. Karaniwang eksena ito. Oo, tapos sa harap nila ay isang malaking whiteboard na punong-puno ng mga plano. Nakasulat doon ang mga outreach programs at youth initiatives. Social media strategy pa siguro. Meron nga, pati missions conference at mga budget proposals. Ang daming nakalatag na aktibidad. Pero kung titingnan mo ang mga mukha ng mga taong nasa kwarto, walang bakas ng tuwa. Bakas ang matinding pagod. Mismo. Ang bigat ng hangin. Hanggang sa may isang nakatandang leader. Isang elder na bumasag sa katahimikan at nagtanong ng isang napakamapangyarihang bagay. Anong tinanong niya? Sabi niya, bakas sa boses niya ang pagod. Bakit parang mas marami tayong ginagawa para kay Jesus kaysa sa paglakad kasama niya? Grabe! Ang nakakamangha rito ay kung paano sinasagot ng teksto ang tanong na iyan gamit ang isang malalim na theological na batayan na madalas nating nakakalimutan. Alin doon? Ipinapakita ng dokumento na sa disenyo ng Diyos, ang pagkakakilanlan o identity ay palaging walang mintis na nauuna sa misyon. Hindi pwedeng baliktad. Identity muna, bago misyon. Tama. Kung titingnan natin ang kasaysayang sa Biblia, bago pa man inutusan ng Diyos ang bansang Israel na maging ilaw sa mga bansa at sundin ang napakaraming batas, ay tinawag niya muna silang kanyang treasured possession. Natatayang kayamanan. Oo. Mababasa natin yan sa Exodo 19. Nilinaw muna kung sino sila bago sinabi kung ano ang dapat nilang gawin. Parang na-establish muna yung relasyon. Eksakto. Ganon din ang pamamaraan ni Jesus. Bago niya ipinadala ang kanyang mga disipulo para sa dakilang misyon na baguhin ang mundo, ay tinawag niya muna silang mga kaibigan sa John 15. Ang halaga at pagkakakilanlan ay ibinibigay na bago pa man ibigay ang responsibilidad. Sandali, gusto kong tutukan yan.
Kasi medyo sumasalungat ito sa natural na takbo ng isip natin ngayon. Paano mo nasabi? Talaga, diba? Kailangan mong magpakitang gila sa trabaho para tawagin kang valuable employee. Totoo yan kasi output-based ang lipunan natin. Pero ang sinasabi mo at ang sinasabi ng teksto ay hindi tayo naglilingkod para magkaroon ng halaga. Naglilingkod tayo dahil buo na ang halaga natin. Napakagandang pagbubuod. Paano ito kumukonekta doon sa sikat na metapora ng puno at sanga na idiniin sa dokumento? Magandang paghambing iyan. Ipinaliwanag ito ng teksto sa pamamagitan ng Juan 15.5 kung saan inilarawan ni Jesus ang kanyang sarili bilang puno ng ubas at tayo ang mga sanga. Oo, pamilyar yan sa marami. Kung susuriin natin ang kalikasan, ang isang sanga ay hindi kailanmang nagpapawis o napipilitang mamunga. Walang sanga na gumagawa ng sariling estratehiya o dumadalo sa seminar kung paano magkaroon ng bunga. Natawa ako dun sa seminar pero oo nga naman natural lang lumalabas ang bunga. Ang tanying ginagawa ng sanga ay manatili o mag-abide sa puno. Ang paglabas ng bunga ay isang natural at organikong resulta ng koneksyon at hindi resulta ng matinding pagpupumilit. Kaya nagiging mabigat kasi nakakalimutan natin yung koneksyon na yun. Ang problema ay nagsisimula kapag nakakalimutan ito ng mga tao lalo na sa loob ng mga institusyon ng pananampalataya. Ipinapalit natin ang busyness o pagiging abala sa tunay na koneksyon. Sa madaling salita, pinapalitan natin ng mga programa ang pananalangin. Walang labis, walang kulang. Iyan nga ang nangyayari. Kaya para sa iyo na nakikinig ngayon, subukan mong sagutin ito ng tapat. Gaano mo kadalas sinusukat ang iyong sariling halaga batay sa iyong output o performance ngayong araw? Kapag marami kang na-check sa to-do list mo, Pakiramdam mo ba ay mas karapat-dapat kang mahalin? Ipinapakita ng dokumento na ang ganitong takbo ng isip ay nagdudulot ng isang mapanganib na kondisyon na tinatawag nilang performance spirituality. at dyan napapasok ang tinatawag na volunteer fatigue. Nauubos ang lakas natin dahil pilit nating pinipiga ang ating sarili na magbunga nang hindi naman tayo maayos na nakakabit sa puno. Nakakapagod yun. Yung uga-uga ka na, tapos pipilitin mo pa ring mamunga. Kapag ang pagkakakilanlan natin ay nakatali sa kung ano ang kaya nating gawin, kahit anong paghina sa ating performance, maging dahil sa sakit man o pagtanda o simpleng pagkapagod, ay nagiging krisis na sa ating pagkatao. Pakiamdam natin ay wala na tayong kwenta. Sinasabi ng teksto na ang malusog na misyon ay dapat na umaapaw mula sa isang malusog na pagkakakilanlan. Kung buo at sigurado ka sa kung sino ka sa paningin ng may lalang, ang paggawa ng mabuti ay nagiging kagalakan na lang. Hindi na ito isang pabigat na kailangan mong pasanin para patunayan ang sarili mo. Tama. Diyan pumapasok ang kagalakan ng totoong paglilingkod. Dito talaga nagiging interesante. Kasi kapag inilapat natin ang konseptong yan sa usapin ng pagbabahagi ng paniniwala o yung tinatawag na evangelism, madalas ay baliktad ang nararamdaman natin. Madalas nakakatakot o nakakahiya para sa iba. Para bang isa itong malaking obligasyon na nakakakonsensya. Yung tipong kailangan kong makausap ang taong ito tungkol sa pananampalataya ko, kundi bagsak ako sa kota ng Diyos. Isang maling pananaw na nabaon na sa kultura natin. Pero ayon sa teksto, ang pagpapatotoo ay hindi dapat ganyan. Dapat itong maging isang natural na overflow o pag-apaw. May kinuwento ang dokumento tungkol kay Maria, isang ministry leader. Nasa mid-30 siya at siya yung taong laging present sa bawat outreach at Bible study at bawat event ng simbahan. Buhay niya ang paglilingkod. Mahusay na leader, kumbaga. Oo, pero noong dumalo siya sa isang silent retreat, isang lugar kung saan bawal ang distraction at kailangan lang niyang maging tahimik, doon niya napagtanto ang isang masakit na katotohanan. Ginawa na pala niyang pamalit sa intimacy sa Diyos ang kanyang paglilingkod. Ginamit niya ang pagkaabala para hindi niya maramdamang malayo na pala ang puso niya. Nang ayusin niya ang kanyang oras sa pananalangin at binawasan ang mga aktibidad na walang malinaw na direksyon, may nangyaring kakaibang bagay. Mas umusbong ang kanyang ministeryo. Bumalik ang sigla ng mga volunteers niya. At nangyari ito nang hindi siya nagdadagdag ng trabaho, no? Ang pinaka-nakakagulat, nangyari ito nang walang dagdag na pagod sa parte niya.
Kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, makikita natin ang prinsipyong ipinapaliwanag ni Apostol Pablo sa 2 Corintos 5:14. Sabi niya doon, "The love of Christ compels us." O, ang pag-ibig ni Kristo ang naguudyok sa atin. Pansinin natin ang salitang ginamit para sa motibasyon. Ang nagtutulak sa isang tao para magbahagi ng biyaya ay hindi takot sa parusa. Hindi rin ito utos na nagmumula sa isang pastor o pakiramdam ng pagkakasala dahil wala kang nagagawa. Ito ay isang panloob na puwersa ng pag-ibig. Isipin mo ito na parang nakita ka ng pinakamagandang pelikula o nakakain sa pinakamasarap na restaurant. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mong ikwento iyon sa mga kaibigan mo. Kusang aapaw ang kwento mula sa iyo. Ganoon ang kalikasan ng tunay na patotoo. Ibig sabihin, inaalis nito ang pressure na kailangan mong maging isang professional na tagapagsasalita. Kaya pala binigyang diin sa dokumento ang tinatawag nilang everyday testimony. Hindi mo kailangan ng malaking entablado o misropono o kahit theological degree. Ang ganda nung halimbawa tungkol kay Daniel na isang inhinyero na nabanggit sa teksto. Wala siyang ginawang malaking kampanya sa opisina para kumbinsihin ang mga tao sa paniniwala niya. Ano ang ginawa niya? Noong nagkaroon ng matinding krisis sa kumpanya nila, nagsisigawan ng mga boss at nagkukumahog ang lahat sa deadlines at balot ng stress ang buong floor, si Daniel ay nanatiling kalmado at tapat sa trabaho at magaan katrabaho. Kapansin-pansin ang ganitong mga tao sa opisina. Dahil sa kakaibang presensya niya sa gitna ng gulo, ang mga katrabaho na mismo ang nagbukas ng natural na usapan. Sila ang nagtanong, bakit iba kang humarap sa problema? Ano ang meron sa'yo? Ang kwento ni Daniel ay isang modernong salamin ng mga makasaysayang halimbawa mula mismo sa Biblia. Binanggit sa teksto sina Lydia at Cornelius. Mahalagang unawain natin ang konteksto ng dalawang taong ito. Si Lydia ay isang matagumpay at mayamang negosyante sa Filipos na nagbebenta ng telang murado na isang luxury item noong panahon na iyon. Si Cornelius naman ay isang Roman centurion o mataas na opisyal ng militar ng imperyong sumasakop sa mga Judyo. Sila ay mga ordinaryong tao na may mga propesyon at katayuan sa lipunan. Ang ginawa ng Diyos ay hindi niya sila inutusang iwanan ng kanilang mga trabaho para maging full-time na misyonero. Sa halip, ang mismong pang-araw-araw na pamumuhay at propesyon nila ang naging saksihan ng Ebanghelyo. Ginawa nilang plataforma ang kanilang mga tahanan at negosyo upang magpakita ng pagpapatotoo. Ang kanilang trabaho mismo ang naging entablado ng biyaya. Iyan ay isang napakalaking pagbabago sa pananaw. Ang buhay mo, kung saan ka man nakalagay ngayon sa anumang industriya o opisina, ay ang mismong misyon mo. Hindi mo kailangang maghanap ng ibang lugar. Pero may isang malaking hadlang dito, lalo na sa kultura natin ngayon. Naisip natin na kailangan nating gawin ito ng mag-isa. Totoo. Ayon sa dokumento, kailangan nating basagin ang mito ng lone hero o nag-isang bida sa misyon. Makikita natin kasi sa social media at sa mga kumpanya na ang kalakaran ngayon ay palaging nagpapahalaga sa mga individual na bayani. Kung sino yung may malaking personal na platform, siya ang sikat. Ngunit nililinaw ng teksto na ang Diyos ay madalas at epektibong gumagalaw sa pamamagitan ng komunidad. Ang ideya ng nag-isang bayani na nagliligtas ng araw ay isang konseptong galing sa Hollywood at hindi sa Biblia. Oo nga naman. Ipinapaliwanag ng teksto ang malalim na karunungan mula sa Ecclesiastes 4:9-12 na nagsasabing ang dalawa ay mas mabuti kaysa sa isa at gayon din ang matapura ni Pablo sa unang Korinto 12 tungkol sa simbahan bilang isang katawan. Ang mga mata kahit gaano pa katalas ang paningin ay hindi pwedeng magsabi sa kamay na hindi niya ito kailangan. Ang pagkakahaiwalay o isolation sa paglilingkod ay hindi lang nagiging mabilis na sanhi ng burnout. Nagdudulot din ito ng mga blind spots. Yung mga pagkakamali at maling paniniwala na hindi natin nakikita dahil walang taong nasa paligid natin na may sapat na pagmamahal at otoridad para itama tayo. Sa anumang malaking gawain ng pagiging mag-isa ay mapanganib. Naisip ko tuloy yung kwento sa teksto tungkol sa dalawang simbahan na nasa iisang lungsod. Napakagandang halimbawa nito ng pagwasak sa lone hero mentality. Ano ang nangyari sa kanina? Ang isang simbahan daw ay luma na at established at mayaman sa tradisyon at may malaking pondo.
Ang isa naman ay bata pa at bago, at ang mga miyembro ay karamihang mga bagong imigrante sa lungsod na iyon. So magkaigang kultura nila. Noong una, may lihim na tensyon at kompetisyon sa pagitan nila. Sino ba ang mas malaki ang attendance? Sino ang mas magaling ang programa? Ngunit nang bumaha ng matindi sa kanilang lungsod at nawalan ng tirahan ng maraming tao, isinantabi na nila ang lahat ng pagkakaibang iyon. Doon na sila nagkaisa. Pinagsama nila ang kanilang mga resources, yung malaking budget ng lumang simbahan at ang masiglang manpower at kusina ng bagong simbahan. Nagtulungan sila para magpakain at magbigay ng masisilungan sa komunidad. At ang resulta? Nakita ito ng mga opisyal ng lungsod na sanay sa mga nag-aaway na grupo at napawaw sila. Ang pagkakaisa o unity na iyon ay naging isang napakalakas na pampublikong patutuo. Sinasabi sa dokumento na ito raw ang pinakamabisang apologetics o pagtatanggol sa pananampalataya. Talagang napakalakas ng mensaheng yun. Kapag pinag-uusapan ng apologetics, naiisip natin agad ay ang pakikipag-debate at pagpapatunay kung sino ang tama gamit ang logika. Ngunit, nang ipagdasal ni Jesus sa Juan 17 na naway maging isa ang kanyang mga tagasunod, binanggit niya ang tiyak na dahilan upang malaman ng mundo na isinugo mo ako. Ibig sabihin, ang pagkakaisa ay isang supernatural na ebidensya. Ang mundo ay sanay na sanay sa pagkakahati-hati, mapapolitika man yan o ekonomiya o kultura. Kaya kapag nakita nilang nagtutulungan ng tapat ang mga taong may magkakaibang background at walang anumang makasariling agenda, ay hindi nila ito maipaliwanag gamit ang karaniwang lohika ng mundo. Kinikilala nila na may kakaibang puwersang kumikilos sa mga taong ito. Kaya sa iyo na nakikinig at bumabagtas sa iyong sariling landas, tatanungin kita, sino ang mga taong katuwang mo ngayon? Sino ang maaari mong tawagan kapag pakiramdam mo ay gumuho ang mundo mo? Huwag mong pasanin ang bigat ng mga pangarap o ng iyong ministeryo ng nag-iisa. Kaya ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito, lalo na sa panahon natin ngayon kung saan namumuhay tayo sa isang mundong nakadepende sa tinatawag na dashboards? Nakatutok tayo sa mga numero. Like sa social media at bilang ng followers, at quarterly sales, pati na attendance sa mga events at laki ng budget. Kung ganyan tayo sumusukat ng tagumpay, paano ba sumusukat ang langit? Yan ang isang napakagandang pagbaligtad sa inaasahan natin. Ayon sa Mateo 25, sa talinghaga ng mga talento, ang sasabihin ng Panginoon sa huli ay, "Well done, good and faithful servant," o "Magaling, mabuti at tapat na alipin." Pansinin mo, ang hindi niya sinabi. Wala siyang sinabing, "Well done, successful servant" o "Magaling influential servant." Ang pamantayan ng langit ay nakatutok sa katapatan o faithfulness at hindi sa kakanyagan at lalong hindi sa numero. Tinalakay rin sa dokumento ang tinatawag nilang kabalintunaan o paradox ng buto ng mustasa. Sa paningin ng tao, ang buto ng mustasa ay napakaliit. Halos hindi mo makita at parang walang kwenta kung ihahambing sa malalaking buto ng ibang puno. Ngunit itinuro ni Jesus na ang kaharian ng Diyos ay lumalawak ng ganyan. Sa pamamagitan ng tahimik at maliit at tapat na paglilingkod na kadalasan ay hindi napapansin ng karamihan, ngunit paglipas ng panahon ay nagiging isang malaking punong nagbibigay ng silong. Yan mismo ang nasa isip ko nung binabasa ko yung kwento ni Maria na isa namang Maria ito sa teksto na isang perpektong halimbawa ng tunay na pamana. Ang pampublikong guro. Siya nga, nagturo siya sa loob ng 35 taon. Hindi siya kailanman sumulat ng sikat na libro tungkol sa edukasyon. Hindi siya naging viral speaker sa internet at wala siyang malaking pangalan sa lipunan. Pero araw-araw bago magsimula ang klase, tahimik siyang nanalangin para sa bawat isang estudyante na uupo sa kanyang silid-aralan. Ipinakita niya ang matiyagang pag-ibig sa mga batang madalas ay isinusuko na ng sistema. Paglipas ng mga taon, bumalik ang mga estudyanteng ito na ngayon ay mga matagumpay na profesional at mabubuting magulang na upang pasalamatan siya dahil sa kanyang kabutihan na nagbago ng trayektorya ng kanilang buhay. Ang pamana niya ay nakatago o hidden sa paningin ng mundo. Walang dashboards na nagtatala ng kanyang mga nagawa at walang likes at shares. Nungit sa mata ng langit, ang epekto niya ay mas malaki pa sa mga naglalakihang kumperensya.
Ang kwento ng gurong iyon ay isang paalala na ang sobrang pagpapahalaga natin sa metrics ay isang magnanakaw. Ninanakaw nito ang ating tuwa at sinisira ang ating pananaw sa kung anong tunay na mahalaga. Kapag tinatali natin ang ating halaga sa mga numerong nakikita, nagiging alipin tayo nung pag-aalala at ng laging paghahambing ng ating sarili sa iba. Pero kapag pinalitan natin ang ating sukatan tungo sa simpleng katapatan, doon tayo nakakatagpo ng kapayapaan. Dahil sa totoo lang, hindi mo kontrolado ang mga resulta. Hindi mo kontrolado kung gaano karami ang bibili ng produkto mo o makikinig sa payo mo o susunod sa iyo. Ang tanging kontrolado mo ay ang iyong pagsunod at katapatan sa araw-araw. Ang Diyos na ang bahala sa kung gaano kalaki ang magiging bunga. Ang bahagi natin ay ang manatiling tapat sa pagtatanim. Nakakaluwag ng dibdib isipin iyon na ang kailangan lang pala nating gawin ay ang maging tapat sa kung ano ang nasa harap natin ngayon at dinadala tayo nito sa isang napapanahong punto ng dokumento. Tinalakay sa teksto na ang kasalukuyang panahon natin ngayon ay isang convergence moment o sandali ng pagsasama-sama ng iba't ibang puwersa. Para linawin natin yan sa mga nakikinig, ang ibig sabihin nito ay may mga natatanging global na kaganapan na sabay-sabay na nangyayari ngayon. Ginagamit daw ng espiritu ang digital na teknolohiya na nagkokonekta sa atin ng mabilisan, pati ang global migration o malawakang paglipat ng mga tao, kaya naghalo-halo ang mga kultura at ang matinding pagkauhaw na nakabatang henerasyon na pagod na sa peke at naghahanap ng autentiko at totoong espiritualidad. Inihalin tulad ito ng teksto sa isang makabagong version ng nangyari kina Pedro at Cornelius sa Gawa 10. Kung maaalala natin sina Pedro na isang Hudiyo at si Cornelius na isang Romano ay dalawang taong galing sa mga kulturang hindi dapat naghahalubilo ayon sa batas nila. Pero pinagtagpo sila ng Diyos gamit ang mga hindi inaasahang pangyayari para simulan ang isang malaking pagbabago sa kasaysayan. Ganyan daw ang nangyayari sa mundo natin ngayon. Naghaharap ito ng isang mahalagang katanungan. Kung nasa gitna tayo ng ganitong kalaking pagbabago, ano ang kapalit nito sa atin ng personal? Dahil ang tunay na transformasyon ay laging may kalakip na sakripisyo. Ayon sa dokumento, ang kapalit ay ang pagsuko ng ating personal na kontrol. Para makasabay tayo sa kung ano ang ginagawa ng Diyos sa panahong ito, kailangan nating umalis sa ating matinding pagkaabala na pumapatay sa ating oras ng pananalangin at pagninilay. At higit sa lahat, kailangan nating tanggapin ang mabagal ngunit malalim na proseso ng pormasyon. Nabubuhay tayo sa isang mabilis na mundo. Sanay tayo sa instant na kape, instant na mensahe at instant na tagumpay. Pero ang paghubog sa ating pagkatao para maging katulad ni Kristo ay isang proseso na hindi pwedeng i-fast forward ng kahit anong makabagong teknolohiya. Napakatotoo niyan. Walang shortcut para maging isang taong may malalim na pagmamahal at pasensya. Kaya para sa iyo na nakikinig at sumasama sa ating pag-aanalisa hanggang ngayon, paano mo ito isasabuhay? Hindi naman pwedeng puro kaalaman lang sa isip ang maiwan sa atin. May iminumungkahi ang teksto na isang napakagandang praktikal na hakbang at ito ay ang pagbuo ng isang legacy journal, isang simpleng notebook. Pero sa halip na isulat mo doon ang mga na-promote mong posisyon o ang halaga ng bonus na nakuha mo o ang mga malalaking tagumpay na naabot mo, ibahin mo ang ilalagay mo. Itatala mo doon ang mga buhay na sa tingin mo ay naimpluwensyahan mo. Isusulat mo ang mga panalangin na nasagot kahit hindi agad nangyari. At ang mga butong na itanim mo sa ibang tao sa pamamagitan ng maliit na kabutihan. Marahil ay ang pag-alalay sa isang katrabahong nahihirapan o ang simpleng pagtanong kung kamusta na ang isang kaibigan. Naisip mo ba kung paano babaguhin ng simpleng gawaing ito ang pananaw mo kapag ginawa mo ito araw-araw? Ang gawaing iyan ay napakabisa bilang isang espiritual disiplina. Sa mundong puno ng ingay, ang pagsusulat sa isang legacy journal ay nagpapabagal sa atin. Binibigyan tayo nito ng pagkakataon para makita ang mga maliliit at tahimik na kilos ng biyaya na madalas ay natatabunan ng ating pagmamadali.
Ipinapaalala nito sa atin na ang tunay na misyon ay hindi lang nangyayari sa malalaking kaganapan, kundi lalo't higit sa mga ordinaryo at hindi napapansing sandali ng ating araw-araw na buhay. Iyan ang isang pananaw na talagang nagbibigay ng pag-asa. Sa puntong ito, gusto nating ibuod ang lahat ng ating malalimang pinag-usapan. Ipinapaalala sa atin ng mga pahina ng dokumentong ito na ang dakilang misyon ay hindi isang migat na pasanin na basta na lang ipinatong sa balikat ng mga taong pagod at hirap na. Hindi ito karagdagang to-do list na magdadagdag sa iyong stress level tuwing umaga. Sa halip ito ay ang likas na pagapaw ng isang buhay na malalim at matibay na nakakonekta sa may lalang. Hindi kinakailangan ng Diyos ang ating matinding pagkaabala. Ang taning hinahanap niya ay ang ating katapatan, ang ating tahimik na presensya, at ang ating tapat na pag-iral sa kung saan man tayo inilagay. At kung iisipin natin ng mabuti, nagbibigay ito ng matinding kalayaan sa bawat isa sa atin. Nakaalis tayo sa ilusyon na pinipilit tayong iligtas ang mundo dahil ang totoo, mayroon nang nag-isa at sapat na tagapagligtas. Tayo ay inaanyayahan lamang na makipagbahagi sa ginagawa niya. Ang halaga ng ating misyon ay hindi nasusukat sa ingay ng ating paggawa o dami ng ating na-produce, kundi sa lalim ng ating pag-ibig at sa tibay ng ating katapatan kahit walang nakatingin. Bago tayo tuluyang magtapos, gusto kitang iwanan. Ikaw na matiyagang nakikinig ng isang umalaling na katanungan. Isang kaisipan na labas sa mismong teksto pero direktang tumutumbok sa puso ng pinag-usapan natin. Ano yon? Kung garantisado na ng Diyos ang tagumpay ng kanyang misyon hanggang sa dulo ng panahon, paano kung ang tunay na dahilan kung bakit kanya inaanyayahang makibahagi ay hindi talaga para iligtas mo ang mundo? Kundi para iligtas kanya sa pag-aakalang kaya mong gawin ang lahat ng mag-isa. Paano kung ang mismong paggawa mo ng misyon, yung pagpapagod mo para sa iba ang siyang mismong paraan ng Diyos para patuloy na baguhin, palambutin at hubugin ang sariling puso? Isang napakalalim na pagtatapos niyan. Ibig sabihin pala ang proseso ng ating misyon ay siya ring mismong proseso ng pagliligtas sa atin mula sa ating sariling pagmamataas at labis na pag-asa sa ating sariling galing. Yan ang isang kaisipan na magandang pagnilayan habang nagkakape ka o naglalakbay pa uwi. Maraming salamat sa iyong oras at sa pagsama sa amin sa isa na namang malalim na talakayan. Sana ay nabigyan ka nito ng sariwang pananaw, ng bagong lakas at higit sa lahat nakabawas ng bigat sa iyong mga balikat. Ipagpatuloy mo lang ang iyong pagtuklas sa kaalaman at panatilihin ang iyong malalim na pakikipag-ugnayan sa iyong komunidad. At higit sa lahat, maging tapat ka sa anumang maliit o malaking larangan kinabibilangan mo ngayon. Hanggang sa muli nating pagninilay.